Ito, unahin ko muna itong pinapakalat niya, no? Ni Jason Sa. Yan yung post niya. Tapos may kasama pang picture, mga kababayan ng limpak-limpak na salapi. Pinicturean niya yung limpak-limpak na salapi para lasonin yung isipan ng mga tao. Yan, sabi ni Jason Sa. Walang kadala-dala ito. Ito po, yung inedit nila. Magkatabi si Benny Abante at saka yung asawa ni Barbers, Representative Barbers. Ito yung original, ito yung fake. Ginawan sila ng picture na naghahalikan. AI generated siya. Diyan magaling po ang mga DDS influencers tulad po ni Jason Sa. Pakalat sila ng mga pictures ng ating Pangulo, mahaba yung lieg para palabasin, tutot balat na. Kasi may colostomy na sa tiyan. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Bumanat na naman po ng fake news si Jason Sa. Ano niya Mr. Maravillas yung pinapakalat? Sinakyan yung kwento ng mga Makabayan Black na ang sabi, may text yung ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa personal knowledge niya sa kickback. Naniniwala kayo mga kababayan yung ating Pangulo mag-text ng ganon? Tapos ang source daw ng balita, si Libiste, si Leandro, pagaling po kay Leandro. Mahilig yun sa pagpakalat ng mga kung ano-anong kwento. Tulad ng Cabral Files, mga kababayan na tinitingi-tingi niya yung pag-release. Ngayon, siya pala yung source, mga kababayan, itong pinapakalat na balita. At ngayon, may panawagan na sa Ombudsman Congress na magsagawa daw ng investigasyon. Ito, unahin ko muna itong pinapakalat niya, ni Jason Sa. Yan yung post niya. Tapos may kasama pang picture, mga kababayan ng limpak-limpak na salapi. Pinicturean niya yung limpak-limpak na salapi para lasonin yung isipan ng mga tao. Yan, sabi ni Jason Sa. Walang kadala-dala ito. Pasaklolo nga po, I cannot understand kasi po, ano itong kumakalat na impormasyon, dokumento, na may palitan ng SMS o text messages sa pagitan ng dalawang opisyal sa palasyo, isang USEC involving some 8 billion pesos na kickback daw sa flood control project. Hinihintay ko paliwanag ni Auntie Claire dito. Kasi lately, ang sabi ng Presidential Barker, lahat yan ay pawang mga chismis lang. Opo, chismis lang daw. Chismis lang daw po ang lahat ng napabalitang number 1, adik ang Pangulo. Bakit kailangang magpa-drug test? Pangalawa, tamad ang Presidente. Hindi nga natutulog ang Presidente. Pangatlo, may sakit si Junior. Malit na bagay, nagpapagaling na. Number 4, may colostomy o bulsa sa bituka. Guni-guni lang daw ni Rocky yun. Number 5, may colon cancer. Fake news yan. Number 6, magpapagamot siya abroad. Pupunta sa New York City at UN. Ilan naman talaga yun, fake news. O diba? Yung sinasabi ninyong adik yung Pangulo, ang totoong adik, si Digong. Adik sa fentanyl. Mismong inamin niya. At inamin din niyang nagagamit siyang marijuana. Yung ating Pangulo po, negative sa drug test. Yan ang totoo. Si Digong ayaw magpa-drug test. Bakit niya sabi ni Rocky uutusan na magpa-drug test? Si Rocky mismo yung nagsabi. Kasi inamin mismo ni Digong na nagmamarijuana siya para daw hindi makatulog. Pagkatapos, yung ating Pangulo, gusto ninyong utusan na magpa-drug test. Nagpa-drug test na 2 beses, not once but twice. Ano pang gusto ninyong mangyari? Di ba? Lagi kayong hair follicle. Dito sa tamad ang Presidente, malabong tamad ang Presidente. Nagka-diverticulitis nga dahil sa stress sa trabaho. Yun ang patunay na hindi tamad. Ang tamad po si Sara, hindi nagtatrabaho. Pero may mataas na performance ratings. Yan ang katotohanan dyan. Masipag si Sara mag-travel at manira. Yun ang masipag. Tulad ninyo, ang sipag ninyo magpakalat ng fake news. May sakit si Junior. Malit na bagay, nagpapagaling niya. Iyon naman talaga ang totoo. Ikot ng ikot nga, bumalik na sa normal na routine yung ating Pangulo. Magaling na yung ating Pangulo. Ang gusto ninyong paniwalaan, yung kwento ninyo. Kasi nasabi ninyo, mamamatay na yung ating Pangulo kasi may colon cancer. Asan ang ebidensya ninyo?
mag-release kayo ng medical records na may colon cancer yung ating Pangulo. Yung pinakalat ninyong medical records, fake. Di ba? Tapos ngayon, ang pinapakalat naman ninyo, kasi pupuntang Amerika next month yung ating Pangulo sa UN meeting. Pinapakalat ninyo, magpapacheck up. Yan yung ating Pangulo. Aktual na picture. Cabinet meeting. Yan o. Very healthy. Yan ang ating Pangulo. Ginawa nila, pinahaba yung leeg ng ating Pangulo. Poging-pogi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Inedit nila, pinahaba para palabasing para ng giraffe yung itsura. Edited po yon. Ang hilig nila mag-edit ng picture para palabasing butot balat na yung ating Pangulo. Gawa-gawa ito mga kababayan. Parang yung pinakalat na fake news, mga kababayan, na si Benny Abante nakikipagalikan sa asawa ni Barbers. Di ba? Magkatabi lang yun mga kababayan. Pinakalat ng mga DDS, nakikipagalikan na. Ito po, yung inedit nila. Magkatabi si Benny Abante at saka yung asawa ni Barbers, Representative Barbers. Ito yung original, ito yung fake. Ginawan sila ng picture na nag-ahalikan. Kabastosan, Surigao del Norte Representative Bernadette S. Barbers firmly denied a viral social media photo allegedly showing her in a compromising moment with fellow lawmaker Manila Representative Benny Abante. Barber said the image was AI generated and stressed that it never happened. She emphasized that manipulated content like this is not just gossip, it is a distortion of truth that damages real reputation. Ganyan kabastos. Ito yung original, magkatabi lang sila with ito. Tapos ginawa niya, AI generated siya. Diyan magaling po ang mga DDS influencers tulad po ni Jason Za. Pakalat sila ng mga pictures ng ating Pangulo, mahaba yung lieg para palabasin, putot balat na. Kasi may colostomy na sa tiyan. Mag-attend yan ng mga meetings na ganyan sa Palasyo Malacanang na fully air condition. Sisingaw yung yung baho sa colostomy. Ganon katindi sila, mga kababayan, sa pagpakalat ng fake news. Ngayon naman, yung pinapakalat po ni Jason Sa, itong yung sabi text, ang source, mga kababayan, yung Makabayan Black, na ang source din, si Libeste. Ibigay ko sa inyo yung kwento. Gusto na ngayon paimbestigahan sa Ombudsman at Kongreso. Yan balita. Ombudsman Congress urged to probe alleged Marcos Jr. messages on flood control kickbacks. Nag-text daw tungkol sa kickback. Yan ang balita ngayon, GMA News. PBBM at dating Yusek Adrian Bersamin may secret convo raw tungkol sa kickback sa flood control projects ayon kay Representative Antonio Tino. Yan si Bersamin, pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi diyan sa report, a member of the House of Representatives said he saw records of recommendation proving that President Ferdinand Marcos Jr. had direct knowledge of the alleged kickback scheme in the flood control controversy. Communication between the President and Undersecretary Adrian Bersamin, lumalabas talaga na siya yung personal runner, utusan bagman, sabi po ni Tino. Tino, one of the endorsers of the impeachment complaint against Marcos filed by the Bagong Alyansang Makabayan, said, the said evidence disputes criticisms that the complaint has no substance. Kaya dapat niya itong imbestigahan ng Ombudsman at saka ng Congress. Ito ay bagong development na ito seryoso at hindi dapat isawalang bahala, sabi naman po ni Sara Ilago. He have seen a record of alleged communication between Marcos Jr. and former Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin from December 2024 to July 2025 that he said shows the former palace official gave reports on cash deliveries. Ang lumalabas talaga ay siya, Bersamin, yung personal runner, ibig sabihin utusan. Bagman, ibig sabihin tanggap ng kickback. Disbursing officer, siya yung nagre-release ng pondo sa authorization ng Pangulo. You did not show the media a copy of the text message but said his source for the supposed record is Batangas 1st District Representative Leandro Liviste.
He added that Caloocan City 2nd District Representative Edgar Irice and an unnamed local government unit official are also aware of the information. Si Leandro Libiste daw yung source. Naniwala kayo na yung pinakita ni Leandro Libiste, totoo. Naniwala na kayo mga kababayan na ganyang uri ng sensitive information. Yung pagtanggap ng kickback mga kababayan, iti-text ng ating Pangulo para may ebidensya laban sa kanya. Gagawin yun ng ating Pangulo. Ganon ba kababa ang tingin nila sa ating Pangulo? Pwedeng mag-text at manghingi ng kickback? Hindi ganyan po. Ang ating Pangulo, pinalalabas din yung ating Pangulo, bobo, madaling mahuli kasi ang mga ganyang kasensitibong mga text messages, manghihingi at iti-text para ma-document. Sabi dito, Libiste meanwhile said evidence on alleged kickbacks will come out at the proper time. He refused to directly respond to requests for copies or to questions on how he obtained them. Hindi ako magbibigay ng bagong pahayag. Maaring tingnan na lamang itong nakaraang post ko, sabi ni Libiste sa ABS-CBN. Nakita ninyo? Ilalabas niya daw sa proper time, binibitin-bitin niya para lang may excitement yung tao. Parang yung nakapattern ito mga kababayan doon sa envelope ni Erap nang ma-impeach. Wala man palang laman. Yung envelope, nasa envelope niya, pinigilan yung paglabas ng envelope. Nagalit yung taong bayan. Nang buksan yung envelope later, wala mang laman. Pero napuwersa na si Erap mga kababayan na umalis. Kasi umalsa na yung taong bayan ng People Power. Inupo si GMA. The same script mga kababayan ang ginagamit nila. Nakita ninyo? Kaya tama itong reaction po ni Professor Antonio Contreras. Sabi po ni Antonio Contreras, maraming tanong, sinong presidente ang gagamit ng text para mag-auto sa isang funksyonary ng isang sensitibong bagay na maaring ikakapahamak niya? Kung talagang pinagkakatiwala ni Tino Siliviste, bakit hindi niya openly ihayag sa publiko ang text message? Bakit hindi diretsahang kinumpirma ni Liviste ang nilalaman ng text? Bakit itinuro niya uli kay Tino at Irice? Mapagkakatiwalaan ba si Liviste? Kaya sabi ng mga nag-react, sabi ni Vivili Ebercasio, ilang beses nang nagpalit-palit, nagsalin-salit, sabi ng isang tao, narinig pa niya sa iba, hearsay, upon hearsay, upon hearsay. Mas masahol pa sa entertainment tabloid ang pinapatulan ng mainstream media. Are they reduced to giving platform to fake news? Rumors and just plain slander? Nasaan ang journalistic integrity? Bakit pa kinocover ang mga tulad ni Meow Meow, Arf Arf at Tweet Tweet? Sabi naman ni Marieta Yandok, mga low-tech gangster lang ang patext-text kung makipag-deal. Kaka-insulto naman sa mga high-class organized crime club. Walang maniwala. Gagawa ka ng ganon, hingi ka ng kickback, iti-text mo para ipahamak mo yung sarili mo, madudocument. Di ba? Kababaw naman ng pagtingin ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung totoo yan, ilabas nyo na, hindi yung sa proper time. Kailan pa ilalabas? Ang ginagawa ninyo, binibitin-bitin ninyo para gatungan lang yung mga tao magalit. Di ba? Same with the ginawa noon kay Erap Estrada. Tinigil yung envelope, wala man laman. Huwag tayong pauutod dito sa mga taong ito. But anyway, yung mga tao po, yung mga reaction, hindi man sila naniniwala. Binibitin-bitin nila mga kababayan kasi wala man talaga pong ebidensya. Propaganda man lang. Paninira para gatungan yung taong mag-alsa para tanggalin yung ating Pangulo, ilukluk si Sara. Ganon mga kababayan. Siraan po yung pagbasura. Binasura kasi yung impeachment complaint. Lack in substance. Walang sustansya. Kaya propaganda na lang. Kaya nilabas nila ito. Ayaw man ilabas ni Liviste. Sige lang ang kwento. Sa tamang panahon niya. Kailan pa? Anyway, huwag tayo nagpapaniwala po dito sa mga, pag sila ang source, mga sinungaling ang mga taong yan. May nang nilalang ka pag naniwala ka sa kanila. Max framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa?
Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.